Pinag-uusapan ngayon ito pong hakbang ng House Justice Committee kung saan ipinasabi na po itong salin ni VP Sara mula po sa Office of the Ombudsman bilang bahagi pa rin po nitong impeachment proceedings. Pero may mga nagsasabi na parang legally hindi daw dapat ginawa iyon. Bilang isang constitutional law expert, attorney, para po sa inyo, may limitasyon nga po ba itong kapangyarihan ng Kamara, ng House Justice Committee? Kung meron man, hanggang saan lang po sila? O di kaya, hindi naman po ba sila lumalampas sa kanilang mandato? Malinaw naman sa poder ng mga mambabatas kung nagtasagawa sila ng pagdinig o investigasyon kagaya nitong impeachment case. Meron naman silang plenary power na magsubpina ng mga dokumento. So sa tingin ko, hindi naman lampas itong dokumentong salin na ito ay material and relevant ika nga dun sa alegasyon na korupsyon. Kasi nga, kinakailangan ipakita mo na nakinabang yung presidente. Ang isang batayan dyan, kung yung kanyang paglago ng kanyang ari-arian o kayamanan, disproportionate dun sa kanyang sweldo o kaya din sa kanyang legitimate businesses. Pangalawa, mas importante ito, DJ Tatsa, malinaw kasi sa ating Constitution, Article 11, Section 17, na yung salin, in the cases of the President, Vice President, members ng Cabinet, Congress, Supreme Court, at ng Constitutional Commission, yung mga matataas na opisyal hanggang mga general, yung declaration ng salin shall be disclosed to the public in a manner provided for by law. So hindi lang yan para sa Kamara. Sa katunayan nga, ang letter of the Constitution and the provisions of the RA 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, malinaw naman na ito ay isa sa publiko. They are public documents. So, hindi nga dapat kinakailangan pa na tingin yan eh. Obligasyon dapat yan, yung custodian ng mga salin na isupubliko itong salin ng mga matataas na opisyal. So, sa tingin ko yan ang mas importante at general provision ng Constitution. Hindi lang ho batas yan, Constitution na mismo. So, sa tingin natin, nasa poder pa rin ng Kongreso na i-request ang kopya nito sa Ombudsman at tama lang naman at nararapat lang naman itong Ombudsman ibigay niya. Hindi rin niya pwedeng ipagkait ito dun sa mga partido o mamamayan o opisyal na gobyerno who are legitimately requesting for a copy ng salin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.